Magandang araw muli sa ating lahat at yung pagpapatuloy po ito dun sa ating pinag-uusapan, may kinalaman po kung ano ba yung kahulugan nung yung panghuli po, yung ano yung kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng Banal na Espiritu. Yun dun sa part 1, tinalakay nun po natin kung ano yung kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng Ama. At yung part 2, yung ano ang kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng Anak. At yung part 3 naman po, ito yung ngayon, yung ano yung kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng Banal na Espiritu. Ito po yung katotohanang hindi po alam ng marami, ano? Kaya minsan kita nyo meron pa rin pong gumagawa nung halimbawa yung sinasabi po nilang binyag, na kita naman natin yung mga bata na binibinyagan, ano? Pero alam naman po natin na ang bautismo, kailangan alam na po nila yung kahulugan ng bautismo, no, bago sila mabautismuhan. Kaya nga po natin ipinapaliwanag to, no. Kaya para malinawan po tayo, maliwanagan sa mga turo na kinalakhan po natin, ano. Kailangan po lagi po tayo magbase sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ayan, umpisan po na po natin ano po yung kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng Banal na Espiritu. Ito po ay nangangahulugang na pagkilala sa papel at gawain ng Banal na Espiritu, ano? Kaya ano po, kaya kailangan po nating malaman ano ba yung Banal na Espiritu. Ngayon, ito po yung aktibong puwersa ng Diyos na Jehova na sa pamamagitan nito ay isinasakatuparan niya yung kanyang mga layunin. Kaya kung mapapansin po natin, yung lalangin ng Diyos, ang lupa o ang lahat ng bagay ay ito po yung ginamit niya, yung kanyang aktibong puwersa, ang kanyang Banal na Espiritu. Sinabi nga ni Jesus sa kanyang mga tagasunod noon na sabi niya, ako ay hihiling sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang katulong upang makasama ninyo magpakailanman ang Espiritu ng katotohanan. Ayun po yan sa 1, Kabanata 14, talata 16 at 17, ano, kung babasahin po natin yun. Kaya pangyayarihin nito na magawa nila ang ano. Ano po ba yung pangyayarihin nito na magawa nila ang ano? Sinabi pa ni Jesus sa kanila, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu. Yun, tatanggap daw sila ng kapangyarihan kapag dumating sa kanila yung banal na Espiritu. At kayo ay magiging mga saksi ko, sabi niya, kapwa sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Ayon po yan sa Gawa, Kabanata 1, talata 8. Kaya sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, kinasihan din po ng Diyos na Jehova yung pagsulat sa Biblia, no? Kasi karamihan, sabi nila, tao lang yung may gawa ng Biblia. Pero alam po natin, malinaw po na sinasabi ng Biblia, na ang hula ay hindi kailanman po dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao. Ulitin po natin, ang hula po ay hindi kailanman dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang ginagabayan po sila ng banal na Espiritu. Ayon po yan sa 2 Pedro, Kabanata 1, talata 21, no? Kaya kinikilala natin ang papel ng Banal na Espiritu kapag pinag-aaralan po natin ang Biblia. Ang isa pang paraan na kinikilala po natin ang Banal na Espiritu ay sa pamamagitan ng paghiling sa Diyos na Jehova o kay Jehova na tulungan tayong magpakita ng mga bunga ng Espiritu o magluwal ng bunga ng banal ng bunga ng Espiritu. Sa makatwid nga po ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, mahabang pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan o pagpipigil sa sarili. Ayan po ay mababasa po natin sa Galacia, Kabanata 5, talata 22 hanggang 23. Ayan, kaya nakita po natin yung kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng Ama, mabautismuhan sa pangalan ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kaya kapag ka nabautismuhan po ang isa na po siyang yung tinatawag na nagiging mga Kristiyanong saksi ni Jehova sila, mga ordinaryong ministro ng Diyos. Ayon po yan sa Efeso, Kabanata 4, talata 5 at saka sa 2 Korinto, Kabanata 6, talata 3 at
Kaya yung mga sinasabi po nila na pinipilit po ng mga saksi ni Jehovah na maging saksi yung isa, ay hindi po, wala pong katotohanan yon. Kasi gaya nga po ng ating tinalakay dito, yung kahulugan po ng magpabautismo, yung mabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu, ay kailangan po maging kumbinsido po tayo dito, no? Kailangan alam po natin ito bago po tayo magpabautismo kasi hindi po basta-basta mabautismuhan, ano? Ayan. Kaya maraming salamat po muli at ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat.